Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Sa patuloy po nakikinig at nanonood ng aming stasyon. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yun. So, ako'y muli nagbabalik sa inyo pong harapan at patuloy na kami po ay nagpapasalamat sa patuloy sa mga nanonood at nakikinig ng aming pong istasyong ito. At maging yung po mga awitin po namin na talaga naman po nakikita po namin at marami pong nanonood at nakikinig ng mga awitin ng aming pong mga ipinopost sa aming pong YouTube channel. Salamat po sa lahat po na patuloy po na sumusubaybay, sa mga subscriber po namin na thank you po sa lahat po sa inyo na patuloy na hindi po kayo bumibitaw. Nandiyan po kayo sa mga tao na laging nakikinig ng aming pong sa aming pong istasyong ito. At maraming po salamat mga kaprox sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng kagalakan din po na kami po ay humarap at maghanap ng mga bagay na pwede nating pag-usapan. Although marami naman po talagang pinag-uusapan, especially sa social media, ay atin naman pong ang ginagawang ito ay para naman po ito sa loob ng simbahan at sa mga nangyayari sa loob at sa mga bagay na paano ka pag ikaw ay lumabas ng simbahan naman, di ba? Alam niyo mga kaprox, ay atin naman itong ginagawa is pagpapaalala. Hindi po ito kailangan manira o tirahin yung mga nasa loob ng simbahan. Bagkus ito po ay pagpapaalala lang. Wala po kaming tinutukoy dito dahil kahit man ako man ay tinatamaan din. No, hindi po ako, sabi ko nga po sa mga pag ako po'y tumatayo sa pulpito ay hindi po ako perfecto. Kaya ang akin lamang pong sinasabi rito is kung ano po yung na-experience natin sa loob ng simbahan at sa mga nakakasama natin sa loob ng simbahan at pakainan po ng mga kaprox ay nakakapag-usap po tayo ng ganito at napapakinggan nyo po yung mga side na akin pong lagi pong sinasabi. Muli, ako nga po pala si Prox Bench na patuloy yung mga kasama ngayon sa mixing oras na ito. At ang aking pong partner ay ganoon pa rin po. Patuloy lamang po namin siyang iniintay na makabalik. At I believe sa mga topic na meron po kaming pag-uusapan, sa mga interviewin ay makakasama naman po namin siya. At I know na talagang nananabik din siya. Dahil dangal nga lang po ay talaga pong patuloy lang din po siya na nagwo-work din po, na gaya ko rin po na nagwo-work din. At sa biyaya ng Panginoon ay nagkakaroon po lang kami ng oras upang mapag-usapan po natin yung mga topic na dapat natin pag-usapan. At ang music, marami po nagtatanong ang bakit daw ang topic do namin o ang amin pong istasyon is EGMI Online Music Radio, pero may mga topic do tayo na minsan napapag-usapan sa loob ng simbahan. But ang aking pong ginagawang ito ay meron po itong relasyon o may konektado to sa music ministry. Hindi lamang po pinag-usapan kundi sa mga ministry iba, yung bawas sa preaching o sa mga evangelism. Hindi po. May kasama po itong mga pagpapala rin po sa mga ministeryo ng music. Kasi napakalawak po ng musika eh. Napakalawak ng ministeryo ng music ministry team. Kaya dapat palalahanan din po sila. At dahil nga po sa tayo po ay tinawag ng Panginoon sa music ministry, ay marami na rin po tayong experience sa mga bagay na nangyayari at nangyayari pa. Hanggang ngayon, kahit noon, ngayon, the same lang naman kasi eh. Minsan may mawawala, may bumabalik, mayroong pumapalit, may nawawala. So, ganoon lang po sa ministry ng music. Kung hindi ka nai-input o hindi ka nakakapakinig ng mga salita ng Diyos, maaaring madali kang matangay. Madali kang mawala, madali kang kainin ng skill mo, yung talent mo. Kasi malawak ang sanlibutan, malawak ang worldly na pwede kang akayin sa maling daan na yung dadaanan. So, gaya nga po ng ating po napapag-usapan ay patuloy lamang po tayong maglingkod sa Diyos at huwag po tayo tumingin sa tao. So, yun. At kami po yan nagpapasalamat din po muna sa mga ibang bansa na nakikita na lang po namin
na nagsa-subscribe sa amin po sa estasyong ito at maging sa YouTube channel po namin. Maraming pong salamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagsa-subscribe. At nadadagdagan pa. So, ganun. But I know na ang Diyos po ang magpapala at magbe-bless po sa inyo. Wala po kaming kakayanan na kami po ay magsabi kung ano ang dapat nyong gawin sa inyong buhay kasi po kayo po yung may desisyon sa pwede nyo pong gawin. But I know na yung desisyon na gagawin niyo po ay naka-align sa ating Panginoon. At lagi ko pong sinasabi din po na patuloy tayong manalangin. Manalangin dahil iyon po ang pinakamahalaga sa ating pong ginagawa ngayon. Na alam naman natin na malapit na rin po ang mga bagay na po pwedeng mangyari na ang pagdating ng ating Panginoon dahil wala naman po talaga nakakalam. Maging handa lang tayo. Yun po yun. Now, kung nakakita natin yung mga nangyayari sa paligid, mangyayari talaga yan dahil ayun po yung nakasulat sa Biblia. But ang sinasabi ko lang po ay maging handa lang po tayo sa ating pong ginagawa. Hindi na dapat tayong mangamba na bakit mayroong ganito, bakit may ganyan, may ganito, ganyan. Nasa huling na tayo, panahon. Kaya dapat po tayo ay patuloy lamang na tayo po ay magbigay ng panahon sa ating Panginoon. Yan, ayun ang mahalaga. So, pag-usapan po natin ang ating pong topic ngayon ay, sabi nga po rito ay, bakit walang anointing ng Diyos na nararamdaman sa loob ng simbahan? Wow! Diba? Bakit nga ba? Bakit nga ba minsan hindi nararamdaman yung anointing o yung presensya, yung nararamdaman mo para sa yung napipil mo? Hindi lang napipil, kundi yung talagang hindi mo parang nararamdaman. No. Kasi meron tayong mga bagay. Una, ito, mga kaproks. Una, ang simbahan ay may mga sinusunod na programa. Tama po, di ba? May programa tayo. So halimbawa, simulan mo natin sa music. Ang music ministry ay nagpa-practice yan ng Sabado. Practice Sabado. Pero po dito pa sa Saudi Arabia ay Thursday. Yan, sasabay ko na po, no? Ang pagdating ng Sunday, kakanta ka. 6 na song. Hindi ko po lang alam kung ilang po yung song na piniprepare nyo. Pero dito po sa Saudi Arabia, pagdating ng Friday naman, 6 na song yon. So, nag-practice ka ng Friday o practice ka ng Thursday or sa Saturday, then kakanta ka ng Sunday or Friday, ay meron pong programa. Kahit ikaw ay nag-practice, di ba? May programa doon sa service. Una, ano nakalagay doon? Merong opening prayer, welcome song, meron pang short exhortation. Sa iba, ewan ko kung meron short exhortation. Ang sumunod ay preaching. Pagkatapos po yun ay offering, tithes, mga ganon, di ba? At ano po yung susunod? Closing. At maring sinasabi natin benediction. Yan. So, merong programa na naka-align. May programa na sinusundan po tayo. Diba, gano'n naman talaga, kahit naman saan, kahit namang event, kahit saang event, ay meron po talagang programa. Ibig sabihin, kahit na sa mga labasan tayo, ay nakakapunta tayo na may sinusundang programa. Ngayon, bakit ginagawa yun? Dahil, para hindi gulo-gulo. Gulo-gulo ang mangyayaring programa. Ngayon, sa simbahan, ipasok natin sa simbahan. So, ang nangyayari po mga kaproks, parang ang nangyayari, kung ano yung nakaprogram na yun, yun lang natin susundan. Which, tama naman, di ba? Pero, ang nangyayari, ito, parang ang naging ang stand natin dito ay sumusunod na lang tayo sa programa dahil merong programa. No? Parang sinasabi ko, ay, ito yung gagawin, ito gagawin. So, minsan, hindi naman lahat, no? Yung iba, dumarating na lang preaching. Masasabi ko na sa mga Pilipinas, meron yung ganyan dahil marami na ako na-experience na ganyan. Darating sila, tapos na yung praise and worship. Darating sila, preaching na lang. Minsan naman ganito, mas matindi. Matindi. Darating na lang, tapos na yung tithes and love offering. Or minsan naman, yun ang praise and worship, tapos ng preaching,
parang titingin sa cellphone, sa relo, o sa cellphone nga, ay sasabihin, naku, may oras pa pala ako, kailangan ko nang mauna. Sabihin po mga kaprox ay sinusundan lang yung program dahil alam nila kung saan sila pwedeng dumalo or puntahan. No? So, hindi na be-bless or hindi mo nararamdaman yung presence ng Panginoon dahil binibilangan mo at inaorasan mo yung oras mo sa pagpunta sa loob ng simbahan. Diba? So, ibig sabihin, parang ikaw na lang na dahil sumusunod ka sa programa, ay yun na lang dapat ang gawin mo. Uy, nagmamadali. Uy, may oras na. Uy, magsasayang pa ako. Diba? Sabi nga, the charge as a program but with not having the anointing. Oh. Wow! Kasi nga, sabi nga, pag may programa, yun lang yung ginagawa natin. No, parang ang sinasabi rito, may programa ka nga, pero walang anointing na nangyayari. Anointing na kung saan ay hindi mo nararamdaman na magpuri sa Panginoon. Anointing na sinasabi na nakikinig ka ng salita ng Diyos. Wala. Wala, di ba? Pero nadalo ka. So, parang kung ikaw na yung tao na ikaw yung naandoon, na meron kang spirit na ganon, pwede ka makahawa sa iba. Pwede palang ganon, ha? Sige, atin ako ng praise and worship lang. After ng praise and worship, uwi na ako. Nakaka-boring si pastor eh. Haba-haba ng preaching yan. Diba? Ganun. So, mga kaprox, dapat po tayo ay dapat din, tinutulungan din natin, although may mga programa na sa loob ng simbahan natin, tinutulungan din natin sila na yung mga taong ganon ay dapat nating iakay ng tama. Hindi yung parang sinasabi natin, baby pa kasi baka umalis. No. Pag lagi natin ginagawa yan, at sinasabi natin baby yan, talagang mananatiling baby yan. Diba? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ngayon, ano na ngayon diretsuhan na ng pagpipreaching, diretsuhan na yung pagsasalita, pero dapat din, kung sasabihan mo yung si kapatid, with love. Huwag mo namang biglain siya. Baka nga bago nga lang bigla mo sinasabi na makinig ng ganito. Huwag naman ganun. Alalayan din natin yung mga bago. Pero, huwag nating panatiliing parang mga baby. Ang ibig ko pong sabihin. No? At huwag naman natin masyadong gawin sila na parang lagi nilang espesyal. Lagi na lang na sinasabi natin, baka umalis. Lalo mawala ang anointing. Wow, wala talaga anointing mo dahil ikaw mismo iniwawala mo na. Diba? So, yun po yung una po nating itatalakay. At ang pangalawa po yung sa music ministry. Ayan, ito po. Pasok tayo sa music ministry. So, meron tayong bakit daw, sabi nga rito, ang music ministry, yung song, minsan wala pong anointing. Wow! Listen, ha? Listen. Wag naman pong masaktan yung iba na nagmatayo, na nasa pulpito, na todo bigay na ng kanta, sakit yun, di ba? Parang sinasabing, ang galing-galing mo kumanta, ang ganda ng boss mo, taas ng boss mo, pero wala namang anointing yung kinakanta mo, wala akong maramdaman, wala akong ma-feel, o wala akong ano nyo, yung hindi ako makakonect, ganyan. Dahil may mga tao kasi na mga ganyan sa loob ng simbahan, no? No, parang iniisip nila na hinahanap nila yung mga talagang yung parang professional talaga, kumanta. Although, dapat naman talaga maging professional din naman yung mga awit. Pero sa Panginoon, muniyado. Maaari yung kinakanta mo ay baka nadadala ka lang dahil sa gusto mo na makilala ka or marinig nila ang boss mo, yung kagandahan. Pero kung wala naman talagang anointing sa kinakanta mo, ay maaari mo naman suriin yung sarili mo, as a song leader. Kasi ako, hindi ko inaano to dahil ayokong sabihin sa mga song leader na ganyan kayo. Dahil ako man ay nagso-song leader. At may bagay na pagkakataon na parang yung kanta ko ay hindi tugma doon sa preaching. Parang kasi pinili ko lang na mabilisan. Yun ang mali. Isa yun sa medyo na nagiging problema ng mga singers, no? Yung bang pumili ka at especially hindi mo pinag-pray. Yun ang mahirap, no? At minsan pa, ganito pa.
Dahil sa magaling ka na, talented ka na, masyadong alam mo na yung ginagawa mo dahil every Friday ba naman o Sunday na kumakanta kayo, alam mo na kung saan ka pupwesto, saan ka lulugar, anong hawak ng mic mo, paano mo dadalahin yung body language mo, di ba? Parang ganun eh. Talented ka na eh. Talented ka eh. So, ang nangyari kapag ganun ang ginagawa mo, nagiging ano ka na lang, yung skillful na yung parang yung sarili mo ay pinipilit mo na dalahin yung mga tao pero hindi mo naman madala dahil yun na lang yung talent na ginagawa mo. Hindi ka na nagbababad sa presensya ng Diyos. Yun ang aking pong gustong iparating sa mga singers. No? At maging sa mga bago ay dapat i-submit mo muna ang iyong sarili sa Panginoon. Practice pa lang. O kaya bago pa lang mag-practice eh. Kailangan manalangin ka na. Nasabihin mo sa Lord, Lord, ito yung aking handog na aking pong mga awiting ito. Ay binibigay ko po sa iyo. Ganun pa lang, dapat ipag-pray mo na kagad na sabihin mo sa Panginoon na itong awiting ito ay inihahandog ko sa iyo. Hindi ko to inahandog sa sarili ko. Kasi pag sa sarili mo to inandog, paano na yung iba? Paano mo na makakaya yung iba? Dahil inahandog mo yung sarili mo sa Panginoon, itong awiting ito, paano yung iba na akay mo? Hindi mo na sila maakay. Diba? Yun ang sinasabi na parang yung kanta mo ay walang anointing. Mahirap man isipin na ikaw ay pinagpala ka na, pero yung iba mo nga gusto mong akayin na hindi mo maakay. Dahil napakabigat. No. So, dapat to talaga ay wag mong isipin na yung skill mo ay doon na lang mapunta. No. Sabi nga rito, yung anointing mo ay dapat maramdaman din ng lahat. Kung ina-anoint ka ng Panginoon, dapat maramdaman ng mga kongregasyon. No. Sabi nga yung anointing ng mga singers o mga song leaders ay talagang minsan totally nawawala. Nawawala dahil nga po sa mga bagay na minsan nagugulo ng isip. Minsan papunta ka sa simbahan, alam mong kakanta ka, puyat ka, o di ba? Nanood ng drama. Hindi na nakuha mo yung espiritu ng drama. So magiging drama na lang yung pag-awit mo. O di ba? Minsan nanood ka ng movie na nakakatuwa. So pagdating sa praise, nakakatuwa. Ang ginagawa mo, lundag ka ng lundag. No, natutuwa ka. So may mga ganun po mga bagay na nangyayari sa ministry sa music. Kaya dapat po yung mga singers ay ilaan mo ang sarili mo yung time na malapit ka na. Talagang ibigay mo na sa Diyos yung sarili mo. At dapat kung ikaw magpe-perform sa Panginoon, hindi sa tao. At lagi mong ibigay ang iyong sarili na parang sinasabi mo this is it. Last na to, ito na talaga. No, di ba? Parang ganon. Pero inihandog mo sa Panginoon yon. Yung practice pa lang, napuspos ka na, pagdating ng Friday o Sunday sa Pilipinas o saan man, ay sila naman. Huwag naman ikaw, puro ikaw lang. Kailangan na ma-bless din naman din yung mga makakapanood. Makakasabay sa pagsamba. Yun, di ba? No? At huwag mo naman din silang pabayaan. Especially kung ikaw pinapupuspos na uli, pinupuspos ka ng Panginoon nung araw ng pagsamba, huwag mo silang iwanan. Akayin mo rin sila. Ganoon naman ang stand ng ating mga song leaders na dapat inilalapit natin congregation at hindi lang ikaw ang napapagpala. No? So alisin po natin yung parang na kapag darating na yung araw ng service ay patuloy ka naman na sinasabi mo, madali na yan, guys. Alam ko na yan, gagawin na yan. Sa ulo ko na yung kanta, sa ulo ko na yung gagawin ko. Huwag pong ganon. Huwag mo saluhin. Ibigay mo sa Diyos kung ano ang gusto ng Diyos, ng Panginoon sa iyo, o ano ang gagawin niya sa iyo. At ang banal na spirito ang kikilos. Remind, banal na spirito dapat ang mag-lead sa iyo. Hindi ang sarili natin. Mo. Now, so, kaya dapat patuloy lang tayo na makinig ng mga salita ng Diyos para kung tayo naman po ay parang nagbibigay ka ng konting mensahe sa pag-awit, ay nararamdaman din nila yung mensahe yung awiting yon ay meron na palang kaugnayan sa kanyang buhay.
No, merong ganon, may mga awiting ganon na babago, pagsisisi, repentance, di ba? May mga ganon mga song, mga deliverance, mga ganon, may mga pagbabalik loob, yun. Kaya yung mga awitin namin po sa AGMA Music, marami po yan. Kuha kayo dyan. Plugin na, di ba? So, hindi po. Any song naman po, Tagalog, English, o ano mga lingwahe mo, ay basta sa Panginoon ang paghandog. Hindi sa sarili mo lang. No? So, yun po mga kaproks. At ang huli po nating isa na lang po yung pong pagpipreach. Ano ko ito? Sabi nga dito the preach is preach without life. Oh, Wow! ano yun? Teka nagpipreach ako na walang buhay. Parang gano'n. So ganito mga kapro. Kasi may mga bagay na sa preaching ay nanenermon. Ito, wag naman po magalit ng mga preacher natin. Hindi ko naman tinutukoy yung mga pastor. Lahat po to, yung mga nagpipreach po. No? Na minsan, ang ginagamit po ay pagbibigay, pagpakaloob, sinasabi nila doon na kapag hindi ka nagbigay, hindi ko papalain. Tapos may pananakot pa na sasabihin po sa malakyas na ganito. Ngayon, pag hindi ka nagbigay, wala ka. Ay, hindi po ganon. Meron naman na parang sinasabi na, ano ba tawag doon? Iko-condemn ka, condemnation, iko-condemn ka sa buhay mo na para bang iniisip na lagi naman tayo ganun di ba? Araw-araw na nga natin ginagawa yan na tayo nagsisisi sa Panginoon, talagang sinusurrender natin sa Diyos ang ating buhay. So dapat iba na yung preaching mo. At saka isa pa, wag mong takutin yung mga congregation, wag mong takutin yung mga taong nakaupo at nakikinig sa iyo. Biro mo, nagtatrabaho yan mula Lunes hanggang Biyernes. So Sabado pa nga minsan dito naman sa Saudi, magtatrabaho ng Linggo hanggang Thursday. So, stress na yan. stress na yan sa mga boss nila, sa mga kanilang mga supervisors, mga leader nila, mga pinakamatindi yung boss nila. Tapos i-stress mo pa. Sasabihin mo pa sa kanila na ganito, ganyan. Kailangan hindi dapat na sabihin sa kanila na parang tinatakot mo. Takot na nga Tapos pagkatapos ng Sunday, nakapakinig ng ganon, makikita na naman nila yung kanilang boss sa Lunes. Yun na naman. So iba na dapat, at huwag na po natin gamitin yung yung kapag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain, hindi ka nagbigay, ay medyo matindi pag hindi ka nagbigay, hindi makapunta ng langit. Huwag ganon. Huwag kung ganon mga kaproks na. Tayo naman po subject naman po lahat sa yung inaayos ang ating buhay. Kung hindi nakapagbigay yung mga ibang tao, hayaan mong katukin sila ng Panginoon. Malawak ang alam ng Diyos yan Alam ng Diyos kung malay mo ay hindi nga siya nagbibigay pero ibang kaparaanan naman ang ginagawa niya. Diba? Ano yun? Halimbawa, let's say sa mga musician, wala pang kakayanan magbigay. Pero pinaglilingkuran niya ang Diyos. Nagpupunta siya, pa-practice siya, binibigyan niya yung sarili niya sa music. Talagang ginagawa niya yung kanyang sarili para makapaglingkod sa Diyos. O di ba? Pag-aalay yun. Yung buhay niya, sa talent niya. Di ba? So, hindi ko naman sinasabi na wag magbigay. Actually, subject yan talaga. Kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, of course, magbigay ka. Diba? Ang ginagawa lang dapat, pagpapaalala na lang. Na kung talaga may kakayanan na magbigay. Kung hindi na wala pa, huwag nating takutin, mga kaproks. Hindi po tama yun. Kahit ako man ay against ako sa mga ganon. Ewan ko, kung medyo merong hindi magano sa akin. Pero sa akin, para sa sarili ko, ay ang pagdating na pagbibigay, kusang dumarating niya dahil kinakatok na siya ng Panginoon at sinasabihan siya ng Panginoon. Ngayon, kung hindi mo nararamdaman kapatid na hindi ka pa nagbibigay, yun nga, isubmit mo yung sarili mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, simple lang, Lord, nais ko pong makapag-share din po ng gaya ng ginagawa din ng pagbibigay. At I believe na ibibigay naman ng Diyos yan
Kaya lang kung talagang hindi pa desire mo na magbigay, hindi na kami ang magiging ano yan. Decision mo yan. Ang Diyos at ikaw lang nakakaalam. Pero hindi natin dapat pinag-usapan yan, mga prox. No? Ang sinasabi lang po ito, yung pong sermon. At wag po tayong manakot sa sermon. Dahil lahat naman po tayo ay talaga naman may katakutan din. No? Siyempre, lahat naman tayo may takot. Tapos tatakutin mo pa yung tao para mag-praise ka. Para sumunod lang sa'yo. Para sabihin lang sa'yo na kung hindi mo ginawa to ay hindi ka maliligtas. Huwag lang pong gano'n. Siguro, ang gamitin po natin ibang sermon, yung makaka-encourage sa tao. Yung madadala niya yung sarili niya sa Panginoon nang hindi siya natatakot. Okay? So, tandaan po natin yan mga kaprox na lahat po nating ating pong ginagawang ito ay patuloy lamang na ginagawa natin sa loob ng simbahan. Huwag po nating sayangin yung oras na pag-upo mo doon at wala kang ginagawa. At especially kapag umaawit na tayo sa Panginoon, ay umawit ka, sumamba ka. Huwag mong pasinin yung iba. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin para sa Panginoon, magagawa mo yan. Yun po yung tatlo pong aking nais pong iparating sa inyo. At naniniwala po ako na meron naman pong konti kayong napulot. At ito po yung pagpapaalala. Ulitin ko, pagpapaalala, hindi po ito pagpapatama. Ngayon, kung tinatamaan ng iba, ay hindi ko na po ano yun. Sabi nga iba sinasabi sa mga yung bato-bato daw sa langit, tamaan na yan, tamaan na ano? Bukol. Hindi, joke lang. So, yun po mga kapatid, ay mga kaprox, yan ay sa akin lamang pong pagbibigay ng konting pag-share sa inyo ng konting pong kung bakit daw na walang anointing na nararamdaman sa loob ng simbahan. Pero tandaan natin mga kapatid, tayo pa rin po ang magdesisyon sa sarili natin, tayo rin po ang magsasabi sa sarili natin kung talagang meron kang nararamdamang anointing sa ating Panginoon, hindi ang simbahan. Hindi po yan, wala po labas po yan. Ang simbahan ay isa lamang po panalanginan at doon tayo nagdadaos ng pagsamba. Ang importante po dito mga kaprox, yung komunikasyon mo at yung papaano ka maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Amen. So, itong naman po ang aking pong verse for today. Yan. Itong verse for today ko mga prox. At ito po alam na po ito ng iba. At gusto ko naman pong basahin sa inyo para mas mapaalala natin, ma-remind natin sa mga tao, especially doon po sa loob ng simbahan. Unang Korinto 15:28. Yan. Sabi rito, mga kaprox, kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Right? Ano po? Unang Korinto 15:28. Yan po ang ating pong verse of the day. So, ibig sabihin po, mga kapatid, totoo naman po na habang tayo naghihintay sa Panginoon ay tayo po ay maglingkod ng tapat, ng totoo. At hindi naman po nasasayang ang ating pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat ito ay nararapat na gawin natin para sa ating Diyos at dito nawawala ng saysay sa Kanyang harapan. Kaya mga kaprox, ay tandaan po natin yung verse na to ay lagi ko po itong ginagamit sa aming pong music ministry. At maging sa lahat po na talagang dapat naman po talaga na tayo po ay mag-serve sa ating Diyos. At wag po nating tignan yung mga bagay na magiging darating na pagsubok sa atin. Nandiyan na yan, mga pagsubok na yan, mga kaprox, no? Pero tandaan natin, yung paglilingkod natin sa Diyos, yun ang pinakamahalaga. Yung ginagawa nating pagsamba sa Diyos, yun ang pinakamahalaga. At maging yung panalangin natin sa Diyos, yun ang pinakamahalaga. Yan. Yung hindi daw yan nawawalan ng saysay sa harapan ng Diyos. So, praise God. At ito naman po ang aking pong masasabi sa quote for today. So, pong quote for today po natin ay
napakaganda rin po na talagang nais ko pong talagang i-share sa inyo. Sabi rito, ang tunay na paglilingkod, higit sa lahat ay hindi iniisip ang iyong sarili. Yan. Kundi iniisip niya yung pinaglilingkuran niya. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan bilang kapangyarihang maglingkod. At iyon ang ibibigay at iyon ay magbibigay ng kadakilaan at parangal sa ating Diyos. Ano po yun? Sinasabi ay talagang yung pong ating pong ginagawa naman po talaga sa ating Panginoon ay nakakainam po na tayo po ay yung sarili, wag po natin daw sarili, kundi ilagak natin sarili para sa ating Panginoon. Kaya dapat lang po na kapag ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, wag mo yung sarilihin. I-share mo yan. I-share mo yan dahil ginagawa mo yan para sa Diyos. No? At wag mong tangkain na parang gagamitin mo yung sarili mo para lang makasira ka ng ibang tao. Kundi gamitin mo daw yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Para mabigyan ng kapurihan at dakilain ang ating Diyos. Hindi makasira ng ibang tao. Amen? Amen. Salamat po mga kaproks sa patuloy po pagsubaybay sa aming pong istasyon ito na patuloy at talagang amin po naman pong binibigay ang aming pong best para po mas lalo pa po namin mapalawak ang aming pong istasyon ito. Maraming po salamat po sa inyo. Patuloy na kayo lamang po talaga ay lagi po tumuto sa every week namin mga ginagawa po naming station. Ito na po every week na po talaga na meron na po kaming na topic. Ngayong March na to ay meron na po kaming mga naka-line up na mga kakausapin at interviewin naway magtugma na yung aming pong mga schedule nila at schedule din po namin para naman po makapakinig naman po tayo ng mga iba pong mga nais pong magpatotoo yung binago ng buhay at talagang yung talagang binigyan na nila yung buhay nila sa Panginoon at yung pamilya nila napakasaya na sama-sama silang sisimba, nagpupuri sa Diyos. Abangan po natin yon mga susunod na yun. At suportahan niyo po ang aming pong mga music, nandiyan po, naka-post na po sa YouTube channel namin at yung po pinaka-latest po, yung pong ika-4 na album, yung po yung Kaluwalhatian ng Diyos. Yung po yung aming pong 4th album. At yung po yung awit kong nandoon, yung pong title is Kaluwalhatian. Isa pa lang po yun, marami po yun, mga 10, 12 pa ang naka-line up at kaya lang po by schedule nga po yun, but supportahan nyo po, abangan nyo po yung po mga awiting yun at I believe mapapagpala kayo sa mga awiting yun at ginagawa naman po namin to hindi para sa aming sarili kundi para sa ating Diyos at maging sa inyo po mga kaproks at patuloy kami na nagsasaliksik sa mga tao na nais pong mag-share ng kanila pong buhay at I believe na kami po ay makapag-interview ng iba naman pong mga ibang kilalang tao. Although hindi naman natin kailangan yun, but kung meron, ay welcome naman po namin silang may interview na mga kaproks. Maraming po salamat sa patuloy niyo pong pag-support sa amin sa YouTube channel, ang EGMI Online Music Radio, maging ang EGMI Music, maging yung pong Facebook page po namin ang EGMI Emmanuel, yan ay suportahan niyo rin po ang aming po mga lumalabas pa na mga platform. Kung nais niyo pong awitin ang mga awitin po namin ay i-type niyo lang po yung pong awitin at kung sino yung umawit ay lalabas na po yun at talagang masasabi na natin nasa lahat na po siyang platform. Kapag tinap niyo lalabas na po siya. Kaya nagpapasalamat din kami sa mga katulad nito na may pagkakataon kami makapag-share
ng YouTube channel. Salamat po sa YouTube channel na to, sa mismong YouTube. Yan, maraming po salamat. At maging sa, dapat magpasalamat po natin yan dahil wala naman po YouTube eh. Wala naman din tayo rito eh. No, di ba? Libre. Nakakapag-post ka dati. Kailangan mo magbayad. So, napakasarap na at inam na bento na meron pong ganitong pong YouTube. Yan, YouTube at saka yung pong mga Googles. Google, yan. Mag-Googles mo lang, mga awitin, malabas na. So, yun. Maraming po salamat. Patuloy yung pong pag-support sa amin at I believe na susunod po namin topic ay makakasama ko na po si Prox Merwin. At patuloy na amin po siyang namimiss na. At salamat din po sa likod ng camera ito na patuloy na talagang nagsusupport din every time na meron pong mga pag-recording ng mga ganito. Maraming po salamat po sa inyo at sa inyo po lahat sa patuloy po na nagsumusubaybay at ang lahat po ng inyo pong panalangin ngayon ay I believe na ito po ay bibigay ng ating pong Diyos sapagkat kung ano po ating pong hinihiling sa ating Panginoon ay ibibigay po yan basta po galing po dito sa puso at hindi sa isip. Yung huli kong topic, no? Galing sa puso, hindi po sa isip dahil ang puso po ang tinitignan ng Diyos at ang ating pong pagkatao na tayo po ay nananalangin ng tapat sa Kanya, tutuparin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya muli, sumayo ang pagpapala maging sa akin po sa gabi ito. Po si Prox Bench na nagpapasalamat po sa lahat po na sumusuporta ng aming pinsan nito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Salamat po. God bless.